Isang nakatutulig na sigaw ang gumising kay Ricardo Montenegro mula sa mababaw niyang pagkakatulog. Napabalikwas siya sa kama at sa isang iglap, ang pamilyar na kirot sa kanyang sentido ay nagsimula na namang kumalat. Hindi na niya kailangang tingnan ang orasan. Ang sigaw na yon, ang uri ng sigaw na kayang basagin ang katahimikan ng isang mansyon na kasing laki ng Valle Verde, ay mayroon lang isang posibleng pinagmulan, ang mga anak niya. Mabigat ang mga binti na bumangon si Ricardo. Malamig ang sahig na gawa sa marmol sa kanyang mga paa, kasing lamig ng pakiramdam na bumabalot sa kanya sa loob ng 2 taon na. Bawat sulok ng malawak na pasilyo ay tila bumubulong ng pangalan ni Isabel, ang kanyang yumaong asawa. At sa bawat bulong, naroon ang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Pagbukas niya ng pinto ng silid ng mga bata, isang pamilyar na eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Nakaluhod si Lia sa sahig, ang bunso sa kambal. Hawak ang isang pulang Crayola at masayang ginuguhitan ang dating puting-puting alpombra. Si Leo naman, ang panganay, ay may ngisi sa labi habang iwinawagayway ang isang laruang gagamba sa harap ng kanilang bagong yaya, na ngayon ay namumutla sa takot. At si Lito, ang pinakatahimik sa tatlo, ay humahagulgol sa isang sulok na parang walang bukas. "Hindi ko na kaya si Ricardo! Hindi ko na po kaya!" Sigaw ng yaya si Nanny Rose habang nanginginig na isinasara ang kanyang maleta. Ito na ang pang-anim na yaya sa loob lamang ng 5 buwan. Lahat sila ay may matataas na kwalifikasyon. Lahat ay may mga rekomendasyon mula sa pinakamayayamang pamilya. At lahat sila sumuko. "Rose, sandali lang, mag-usap tayo." Pakiusap ni Ricardo, ngunit ang boses niya ay pagod na. "Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Mga demonyo po ang mga anak ninyo. Mga demonyo." Sabi nito bago mabilis na kinaladkad ang maleta palabas ng silid. Iniwan si Ricardo, kasama ang 3 maliliit na bagyo na siya mismo ang lumikha. Napapikit si Ricardo at hinilot ang kanyang sentido. Pera. Kaya niyang ibigay ang lahat ng pera sa mundo. Ang pinakamagagandang laruan, ang pinakamamahaling damit, ang pinakamalaking silid. Pero ang isang bagay na kailangan nila, ang isang bagay na kailangan din niya, ay matagal nang nawala. Iniwan niya ang mga bata sa kanilang kaguluhan at pumasok sa kanyang study. Ang malaking larawan ni Isabel sa ibabaw ng kanyang mesa ay tila nakatingin sa kanya, nang uusig. Napakaganda niya, napakaperpekto. Pero kahit siya, hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Napaupo siya sa kanyang silyang gawa sa leather at napatingin sa labas ng bintana. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa malayo. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalungkot na tao sa ibabaw ng isang bundok ng ginto. Ilang sandali pa, isang amoy ang umabot sa kanyang pang-amoy. Amoy ng bawang na ginigisa, amoy ng adobo. Isang amoy na pamilyar, isang amoy na nagpapaalala ng simpleng buhay na malayo na sa kanya ngayon. Sinundan niya ang amoy pababa sa hagdan, patungo sa kusina. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita niya si Marisol Reyes, ang kanilang kusinera. Tahimik siyang nagluluto, abala sa paghahanda ng almusal para bukas. Hindi niya napansin ang pagdating ni Ricardo. Mayroon siyang isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga kilos, isang katahimikan na kabaligtaran ng lahat ng ingay sa itaas. Nakatayo lang doon si Ricardo, pinapanood siya. Ilang buwan na si Marisol sa kanila, pero ngayon niya lang talaga ito napansin. Isang simpleng babae mula sa probinsya, masipag at hindi palakibo. Nang biglang humagulgol na naman ng malakas si Lito mula sa itaas, isang ideya ang pumasok sa isip ni Ricardo. Isang ideya na desperado, isang ideya na katawa-tawa. Humarap si Marisol. Nagulat nang makita siya. "Sir Ricardo, may kailangan po ba kayo?" Hindi agad nakasagot si Ricardo. Tiningnan niya ang mga kamay ni Marisol, mga kamay na sanay sa pagluluto,
Hindi sa pag-aalaga ng mga batang mayayaman, pero sa mga mata nito, may nakita siyang isang bagay na wala sa mga yayang kinuha niya. Pasensya. Marisol, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Pakiusap. Pwede mo ba silang tingnan? Kahit ngayong gabi lang. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marisol. Pero pagkatapos ng isang saglit na katahimikan, dahan-dahan itong tumango. Umakyat si Marisol sa silid ng mga bata. Hindi sumigaw si Ricardo, hindi nagbanta. Nanatili lang siya sa may pintuan, nakikinig, nagmamasid, at naghihintay sa tiyak na pagsabog. Pero wala itong dumating. Sa halip, narinig niya ang mahinahong boses ni Marisol. Hindi ito nag-alok ng mga laruan o tsokolate. Nagsimula itong magkwento. Isang kwento tungkol sa isang hari, isang reyna, at 3 maliliit na bituin na nawala sa kalangitan. Narinig niya ang unti-unting pagtahimik ni Leo. Pagkatapos, nagsimula siyang kumanta. Isang lumang oyayi, isang awit sa pagpapatulog na simple at malambing. Narinig niya ang paghinto sa pag-iyak ni Lito. Sumilip si Ricardo sa siwang ng pinto. Nakita niya si Lia na ipinapatong ang ulo sa kandungan ni Marisol. Nakita niya si Leo na nakaupo sa sahig, nakikinig ng mabuti. At si Lito, yakap-yakap na ang kanyang unan, ay papikit na. Si Marisol naman, dinalhan sila ng maliliit na mangkok ng mainit na arroz caldo na mabilis niyang niluto. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang niya nakita ang kanyang mga anak na ganito katahimik. Ganito kapayapa. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya alam kung ano ito. Pero sa gabing iyon, sa gitna ng unos ng kanyang buhay, ang simpleng kusinera ay tila isang anghel na nagdala ng kapayapaan. Kinabukasan, maagang nagising si Ricardo. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa katahimikan. Bumaba siya at dumiretso sa kusina. At doon, isang tanawin ang bumungad sa kanya na halos ikinatigil ng kanyang paghinga. Ang 3 anak niya ay nakaupo ng maayos sa mesa. Si Lia ay nagkukulay, si Leo ay nagbabasa ng libro, at si Lito ay tahimik na kumakain ng pandesal na inihanda ni Marisol. Si Marisol naman ay nakangiting nakatingin sa kanila habang nagtitimpla ng gatas. May mahinang tawanan, may kapayapaan. Nakatayo lang si Ricardo sa may pintuan, ninanamnamang sandaling iyon ng isang malamig na boses ang bumasag sa lahat. Ricardo. Napalingon siya. Nakatayo sa likuran niya si Doña Imelda, ang kanyang ina, kasama si Beatriz, ang kapatid ni Isabel. Ang kanilang mga mukha, na laging seryoso at puno ng paghuhusga, ay nakatingin sa eksena sa kusina. Naningkit ang mga mata ni Doña Imelda habang tinitingnan si Marisol mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong dumi na kailangang linisin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng kanyang ina. Ang bawat salita ay matalim at puno ng awtoridad. Pakiramdam ni Marisol ay para siyang isang munting sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Ang mga mata ni Doña Imelda Montenegro ay parang 2 matalim na patalim. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang ngiti naman ni Ma'am Beatriz ay matamis. Oo, pero hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon itong lamig na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya kabilang dito. Isa siyang kusinera, Ricardo, mariing sabi ni Doña Imelda habang eleganteng inilalapag ang kanyang tasa ng kape. Ano ang alam niya sa tamang pagpapalaki ng mga Montenegro? Yumuko si Marisol, pinipigilan ang sarili na manginig. Sino ba naman ako para sumagot? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang tanging gusto niya ay bumalik sa katahimikan ng kanyang kusina, kung saan ang mga kaldero at sangkap ang tanging kausap niya. Ngunit nang makita niya ang 3 bata na sumisilip mula sa kanyang likuran, na may pag-aalala sa kanilang mga mukha, isang kakaibang tapang ang umusbong sa kanyang dibdib. Patawarin niyo po ako, ma'am.
Mahinang sabi niya, ang boses ay magalang. Hindi ko po intensyon na. Ang intensyon mo ay hindi mahalaga. Putol ni Beatrice. Ang boses ay malambing, ngunit may pahiwatig ng bakal. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng mga pamangkin ko. They need a professional, Ricardo. Hindi isang amateur. Naramdaman ni Marisol ang hapdi ng salitang iyon. Amateur. Marahil nga. Pero ang pagmamahal at pag-aaruga ba ay nangangailangan ng diploma? Nagulat siya nang magsalita si Ricardo. Siya ang nagpatahimik sa kanila, Mama. Siya ang nagpatulog sa kanila nang walang sigawan. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang nangyari yon. Mayroong pagod at pakiusap sa boses ng kanyang amo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tiningnan ni Doña Imelda si Ricardo. Pagkatapos ay ang kanyang mga apo. At sa huli ay si Marisol. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ng matandang ginang. Sige, sabi nito, na ikinagulat ng lahat. Bibigyan kita ng 1 linggo. 1 linggo para patunayan na karapat-dapat ka sa tiwalang ito. Pero sa oras na magkamali ka, Marisol Reyes, ako mismo ang magtatapon sa iyo palabas ng pamamahay na ito. Ang 1 linggo ay parang isang sentensya, isang pagsubok. Ngunit para kay Marisol, isa rin itong pagkakataon. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw. Hindi sinubukan ni Marisol na maging isang yaya. Naging siya lang. Sa umaga, sa halip na pilitin silang kumain ng oatmeal na ayaw nila, tinuruan niya silang gumawa ng sarili nilang pancake. Sa tanghali, dinala niya sila sa hardin. Dito natin itatanim ang sampagwita, sabi niya sa kanila, habang naghuhukay ng maliit na butas sa lupa. Para kapag namulaklak ito, laging mabango ang paligid at maaalala natin na kahit sa lupa, mayroong ganda. Napansin niyang lumabas si Ricardo mula sa bahay, bitbit pa rin ang kanyang laptop. Ngunit sa halip na dumiretso sa kotse ay naupo ito sa isang bench sa hardin. Tahimik na nagmamasid. Gusto kong tumulong, masayang sabi ni Lia. Di nagtagal. Ang dating malinis nilang mga damit ay puno na ng lupa. Si Ricardo, sa unang pagkakataon, ay ngumiti. Isang totoong ngiti. Ibinaba niya ang kanyang laptop at lumapit. Paano ba yan gawin? Tanong niya tila nahihiya. Ipinakita ni Marisol. Hawakan niyo po ng dahan-dahan ang ugat, sir. Nang ilipat nila ang halaman sa lupa, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Marisol. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay biglang uminit. Nagkatinginan sila ni Ricardo. At sa isang saglit, tila mayroong isang bagay na hindi masabi ang namagitan sa kanila. Isang hapon, dumating si Beatrice na may dalang malalaking kahon. Naglalaman ito ng mga pinakabagong robot at tablet. Tingnan ninyo ang dala ni Tita Bea. Masayang sabi nito. Pero sina Leo, Lia at Lito ay mas abala sa paggawa ng mga puppet na gawa sa lumang medyas at butones na itinuro sa kanila ni Marisol. Saglit lang nilang tiningnan ang mga mamahaling laruan bago bumalik sa kanilang maliit na palabas. Nakita ni Marisol ang pagkadismaya sa mukha ni Beatrice. Ang pinakapaboritong sandali ni Marisol ay ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, nauupo sila sa hardin habang itinuturo niya ang mga bituin. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, naabutan siya ni Ricardo na nakaupo mag-isa sa swing. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Hindi pa po ako inaantok, sir. Sagot niya. Naupo ito sa tabi niya. Marisol, salamat. Para po saan, sir? Para sa lahat. Para sa pagbabalik ng ngiti sa mga anak ko. At para sa katahimikan. Tumingin ito sa malayo. Minsan, ang katahimikan sa bahay na ito ay nakakabingi. Pero ngayon, iba na. May kapayapaan na.
Iyon ang unang pagkakataon na nag-usap sila hindi bilang amo at katulong, kundi bilang 2 taong nakakahanap ng kaunting ginhawa sa gitna ng kalungkutan. Dumating ang ika-7 araw. Sakto sa paglubog ng araw, ang itim na kotse ni Doña Imelda ay pumarada sa harap ng mansyon. Bumaba ito, kasama si Beatrice. Ang kanilang mga mukha ay tila mga hukom na handa nang magbigay ng hatol. Pumasok sila sa sala kung saan naghihintay si Ricardo. Si Marisol ay nakatayo sa isang sulok, handa na sa pinakamasama. "Well, Ricardo, tapos na ang 1 linggo," sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay walang emosyon. "Saan na ang bagong yaya na nahanap mo?" Huminga ng malalim si Ricardo. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Beatrice. At sa huli, ang kanyang mga mata ay napunta kay Marisol. "Hindi ko na kailangang maghanap pa, Mama." Isang nakakabinging katahimikan. Si Marisol na ang mag-aalaga sa mga bata. Mariing sabi ni Ricardo. "Mananatili siya dito. Iyon ang desisyon ko." Ang desisyon ni Ricardo ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Hindi sumigaw si Doña Imelda. Mas malala pa roon. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Ricardo hindi bilang isang anak, kundi bilang isang kalaban. Pagkatapos, ang mga mata niyang singlamig ng yelo ay bumaling kay Marisol. "Kung gayon," sabi ng matanda, dahan-dahang tumatayo. "Bilang bagong tagapag-alaga ng mga apo ko, nararapat lamang na maging pamilyar ka sa buong pamamahay. Kasama na roon ang mga lugar na matagal nang hindi nabubuksan." May kinuha siyang isang maliit at antigong susi mula sa kanyang bulsa. "Bukas, gusto kong linisin mo ang silid ni Isabel." Naramdaman ni Marisol ang paglamig ng hangin. Maging si Ricardo ay natigilan. "Mama, hindi na kailangan." "Kailangan," maring sabi ni Doña Imelda. Ang mga mata ay nakapako pa rin kay Marisol. "Ayokong may kahit anong alikabok sa pamamahay na ito. Simulan mo bukas na bukas din. Hindi ito isang utos, isa itong parusa. Isang paraan para ipaalala kay Marisol kung saan siya lulugar." Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay na pinihit ni Marisol ang susi sa seradura. Bumukas ang pinto na may kasamang mahinang langit-ngit at isang amoy ng alikabok at mga bulaklak na natuyo na sa paglipas ng panahon ang sumalubong sa kanya. Ang silid ni Isabel ay parang isang eksena mula sa isang fairy tale na natabunan ng panahon. Malaki ang kama na may 4 na haligi, may mga aparador na gawa sa mahogany, at isang salamin na ang kwadro ay ginto. Ngunit ang lahat ng ito ay nababalutan ng manipis na puting alikabok na parang isang multo ng nakaraan. Nagsimulang maglinis si Marisol. Maingat niyang pinunasan ang bawat muebles, inayos ang mga libro sa estante at binuksan ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Habang naglilinis, pakiramdam niya ay unti-unti niyang nakikilala ang babaeng dating nakatira dito. Nakita niya ang koleksyon nito ng mga aklat ng tula, ang mga maliliit na porselana sa ibabaw ng mesa. Isang babaeng tila mahilig sa mga magagandang bagay, pero sa kabila ng lahat, may kakaibang lungkot na naiwan sa hangin. Nang punasan niya ang isang malaking painting ng isang hardin, napansin niyang bahagyang gumalaw ito. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang itinulak ito. Sa kanyang likuran, isang maliit na pinto ang lumitaw, isang safe na nakatago sa pader. Hindi ito nakalock, dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, wala siyang nakitang alahas o pera. Isang bagay lang ang nandoon, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. At sa ibabaw nito, isang maliit na susi na nakatali sa isang pulang laso. Umupo si Marisol sa sahig. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Alam niyang hindi niya ito dapat pakialaman. Ito ay pribado. Ngunit may isang puwersa na humihila sa kanya. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, isang leather-bound na diary ang nakalagay. Ang mga pahina nito
ay medyo naninilaw na. Hindi alam ni Ricardo kung kailan ito nagsimula. Marahil ay noong nakita niya ang nangiti sa mukha ni Leah habang tinutulungan itong magtanim ng sampagwita. O marahil ay noong narinig niya ang tawa ni Leo sa isang kwentong bayan na ikinuwento ni Marisol. O baka naman noong makita niya si Lito na mahimbing na natutulog sa kandungan nito, walang bakas ng kahit anong takot. Ang alam lang niya, ang mansyon ay hindi na isang malamig na museo ng mga alaala. Nagsimula itong magkaroon ng buhay at ang sentro ng buhay na yon ay si Marisol. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang board meeting. Ang mga numero ay kumikislap sa screen. Ang mga bosses ng kanyang mga executive ay nagtatalo tungkol sa quarterly profits. Dati, ito ang mundo niya. Ito ang lahat sa kanya. Ngunit ngayon, ang isip niya ay lumilipad pa uwi. Iniisip niya kung ano ang niluluto ni Marisol para sa merienda. Iniisip niya kung naglalaro ba ang mga bata sa hardin. Sir Ricardo, your decision? Tanong ng kanyang vice president. Napatingin si Ricardo sa kanila, tila nagising mula sa isang panaginip. I have to go, sabi niya, na ikinagulat ng lahat. Mayroong family emergency. Hindi ito kasinungalingan. Sa puso niya, pakiramdam niya ay isang emergency nga. Isang emergency na kailangan niyang makauwi, na kailangan niyang masilayan ang kapayapaang idinulot ni Marisol sa kanyang magulong mundo. Nang dumating siya sa bahay, hindi kaguluhan ang kanyang naabutan, kundi isang tahimik na pag-aalala. Sinalubong siya ng isang kasambahay. Sir, mataas po ang lagnat ni Lito. Agad siyang umakyat sa silid ng mga bata. Nakahiga si Lito sa kama, namumula ang pisngi at pawis na pawis. At sa tabi nito, nakaupo si Marisol sa isang silya. Walang tigil sa paglalagay ng basang bimpo sa noo ng bata. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Ricardo. Tumawag na po ako, sir. Sabi po niya ay normal na lagnat lang daw po. Binigyan ko na rin po ng gamot. Kailangan lang po bantayan. Sagot ni Marisol. Hindi inaalis ang tingin kay Lito. Buong gabi, hindi umalis si Marisol sa tabi ni Lito. Tinanggihan niya ang alok ni Ricardo na siya naman ang magbantay. Sanay po ako, sir. Huwag po kayong mag-alala. Pumasok si Ricardo sa silid paminsan-minsan. Nakikita niya si Marisol na mahinang humuhuni ng isang awit, pinapalitan ng bimpo o simpleng hinahaplos lang ang buhok ng kanyang anak. Isang bagay na dapat sana ay siya, bilang ama, ang gumagawa. Isang bagay na hindi niya alam kung paano sisimulan. Nang mag-uumaga na, pumasok ulit siya. Ang lagnat ni Lito ay medyo bumaba na. At doon, sa silya, nakita niya si Marisol na nakatulog na. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa kamay ni Lito. Napuno ng isang hindi maipaliwanag na damdamin ng dibdib ni Ricardo, paghanga, pasasalamat, at isang bagay pa na mas malalim, isang bagay na matagal na niyang ibinaon kasama ni Isabel. Lumapit siya ng walang ingay. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Marisol. May mga bakas ng pagod dito, ngunit mayroon ding isang uri ng lakas at kabutihan. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, maingat na parang isang magnanakaw sa sarili niyang damdamin, inilapit ni Ricardo ang kanyang mukha. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa noo ni Marisol. At doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, habang ang buong mansyon ay natutulog, idinampi niya ang kanyang mga labi sa noo nito. Isang halik na magaan pa sa isang bulak, isang halik na walang mali siya, ngunit puno ng lahat ng damdaming hindi niya masabi. Pasasalamat, paghanga, at isang pag-aalaga na ngayon niya lang muling naramdaman. Sa dampi ng kanyang labi, dahan-dahang iminulat ni Marisol ang kanyang mga mata. Nagkatitigan sila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay sobrang liit. Naamoy ni Ricardo ang banayad na amoy ng baby powder mula kay Marisol.
Nakita naman ni Marisol ang pagod, ang lungkot, at isang bagong kislap sa mga mata ng kanyang amo. Walang nagsalita. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig nila ay ang mahinang paghinga ng isa't isa at ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Tok! 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 Isang katok sa pinto ang biglang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Agad na napaatras si Ricardo na para bang nahuli sa isang kasalanan. Si Marisol naman ay napaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay namula. Ricardo, gising ka pa ba? Ang boses ni Beatrice ay malambing, ngunit tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan. Nasa baba ako kanina at naisip kong dalhan ka ng kape. Bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice na may dalang isang tray. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang eksena. Si Ricardo na tila hindi mapakali, si Marisol na nakayuko at hindi makatingin ng diretso. "Oh, nandito ka pala, Marisol," sabi ni Beatrice na may pahiwatig ng pagkagulat sa boses. "Kamusta na si Lito?" Mabuti na po, ma'am. Bumaba na po ang lagnat niya." Nauutal na sagot ni Marisol. "That's good to hear," sabi ni Beatrice. Inilapag ang kape sa mesa, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili kay Marisol. "Mukhang pagod ka na. Siguro'y dapat ka nang magpahinga. Ako na ang bahala dito." Naramdaman ni Marisol na para siyang pinapaalis. Tumayo siya at mabilis na nagpaalam. Habang naglalakad siya sa pasilyo pabalik sa kanyang silid, ang kanyang puso ay malakas pa ring kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala ng mga matang iyon, ng sandaling iyon na sila lang ni Ricardo ang nakakaalam. Ngunit ang init na yon sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng lamig sa mga sumunod na araw. Biglang nagbago ang pakikitungo ni Ricardo. Ang mga ngiti na paminsan-minsan niyang ibinibigay ay nawala. Ang mga maiikling pag-uusap nila sa hardin ay hindi na naulit. Naging formal siya ulit, malayo, tila isang pader na yelo ang muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. "Marisol, kailangan ko ng kape," utos nito isang umaga. "Marisol, naipadala mo na ba ang mga damit sa laundry?" "Marisol, pakisabi sa mga bata na magbihis na." Bumalik siya sa pagiging Sir Ricardo at siya ay bumalik sa pagiging Marisol. Gabi-gabi, tinatanong ni Marisol ang kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawa. May nasabi ba siyang mali? Ang halik ba yun sa noo? Hindi. Hindi yun pwede. Isa lang yung pagpapasalamat. Pero bakit? Bakit bigla siyang naging estranghero ulit? Ang sakit ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso sa tuwing titingnan siya ni Ricardo na para bang isa lang siyang ordinaryong kasambahay. Isang araw, inutusan siya ni Beatrice na mamalengke. "Naubusan na tayo ng sariwang isda, Marisol, at siguraduhin mong pinakasariwa ang makuha mo, ha? You know how the kids are." Habang nasa maingay at masikip na palengke si Marisol, abala sa pagpili ng gulay, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Marisol? Marisol Reyes, ikaw nga!" Napalingon siya at nakita si Omar, isang kababata mula sa kanilang probinsya. Si Omar ang matagal nang nanliligaw sa kanya bago pa siya umalis papuntang Maynila. "Omar, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Marisol. "Nagbabakasyon lang. Grabe, ang liit ng mundo ano." Masayang sabi ni Omar. Sa sobrang tuwa, hinawakan nito ang kamay ni Marisol. "Kamusta ka na?" "Ang ganda mo pa rin." Ngumiti lang si Marisol. Medyo naiilang sa paghawak ni Omar sa kanyang kamay sa harap ng maraming tao. "Mabuti naman ako." "Sige, kailangan ko ng mauna. Marami pa akong bibilhin." "Sandali lang," pigil ni Omar. "Kumain naman tayo minsan o dalawin kita sa pinagtatrabahuhan mo." "Naku, huwag na. Bawal doon."
Mabilis na tanggi ni Marisol bago magalang na umalis. Hindi niya alam na sa di kalayuan, sa likod ng isang tindahan ng prutas, ay may isang kamera ng cellphone na nakatutok sa kanila. Si Beatrice, na nakasuot ng malaking salamin at sombrero, ay ngumisi habang tinitingnan ang mga kuhang litrato. Mga litratong mukhang magkayakap sila. Mga litratong mukhang masayang-masaya si Marisol habang hawak ni Omar ang kanyang kamay. Kinagabihan, sa study ni Ricardo. "Ricardo," malungkot na sabi ni Beatrice, "I'm worried about Marisol." "Bakit?" tanong ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga papeles. "Nakita ko kasi siya kanina sa palengke. May kasamang lalaki. Mukhang espesyal sa kanya." Ipinakita ni Beatrice ang cellphone. "Hindi ko naman intensyong maging tsismosa, pero ayoko lang na masaktan ng mga bata. Paano kung may plano na pala siyang umalis? Paano kung meron na siyang sariling buhay o pamilya na hindi natin alam?" Tiningnan ni Ricardo ang litrato. Isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang dibdib. Selos. Isang damdaming hindi niya dapat maramdaman. Nakita niya ang nangiti sa mukha ni Marisol sa litrato. Isang ngiti na hindi niya kailanman ibinibigay sa kanya. Ang mga salita ni Beatrice ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Kaya pala siya umiiwas. Hindi dahil sa nangyari sa silid ni Lito, kundi dahil meron na siyang iba. Nang gabing iyon, inanunsyo ni Beatrice sa hapunan, "I'm planning a big charity party here at the mansion next month. At naisip ko, Ricardo, para ipakita ang pasasalamat natin kay Marisol, bakit hindi natin siya hayaang magluto para sa mga bisita? A showcase of her amazing talent." Tumingin si Ricardo kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang mababasa. "Sige," sabi niya. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Gawin mo yan." Naramdaman ni Marisol ang pagkalunod. Ang party ay dapat sanang isang masayang balita, isang pagkilala sa kanya. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Ricardo, pakiramdam niya ay isa na naman itong pagsubok. Isang pagsubok na hindi niya alam kung paano niya haharapin. Ang mansyon ng mga Montenegro ay kumikinang. Ang mga mamahaling chandelier ay naglalabas ng liwanag na parang mga diamante. At ang tunog ng mahinang musika mula sa isang string quartet ay humahalo sa halakhakan ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Lahat ay perpekto. Lahat ay nasa tamang lugar. Pero para kay Ricardo, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nakatayo siya sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Pinagmamasdan niya ang mga taong may mga pekeng ngiti at walang katuturang pag-uusap. Dati, ito ang kanyang mundo. Ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan dito. Ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay iisang tao lang. At naroon siya, sa gilid ng malaking bulwagan, malapit sa kusina, nakatayo si Marisol. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida na ipinahiram ni Beatrice. Ngunit sa paningin ni Ricardo, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang ganda kaysa sa lahat ng mga babaeng nakaalahas sa silid na yon. Mayroon siyang isang uri ng liwanag na hindi nabibili ng pera. Ngunit ang liwanag na yon ay biglang nandilim nang may isang lalaking lumapit sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala. Pamilyar ang mukha nito. Ito ang lalaki sa litratong ipinakita ni Beatrice. Naramdaman ni Ricardo ang pag-init ng kanyang dugo. Anong ginagawa ng lalaking yun dito? Sino ang nag-imbita sa kanya? Pinanood niya habang masayang kinakausap ng lalaki si Marisol. Nakita niya kung paano napapangiti si Marisol. At sa bawat ngiting iyon, isang karayom ang tumutusok sa kanyang dibdib. Pinagmumukha niya akong tanga, naisip ni Ricardo. Sa sarili kong pamamahay. Lumakad siya palapit, nagtatago sa likod ng isang malaking haligi. Sapat na malapit para marinig ang pinag-uusapan nila. "Umalis ka na, Omar. Pakiusap." Narinig niyang sabi ni Marisol.
Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka dapat nandito. Pero inimbitahan ako. Giit ng lalaki, na ngayon ay alam na niyang Omar ang pangalan. Sinabi ng nag-imbita sa akin na, okay lang, Marisol, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Hinawakan ni Omar ang braso ni Marisol. Nakita ni Ricardo kung paano nanigas si Marisol. Isang mabangis na galit ang kumulo sa loob niya. Gusto niyang sugurin ang lalaki. Gusto niyang isigaw na huwag nitong hawakan si Marisol. Pero nanatili siyang nakatayo, paralisado ng sarili niyang selos at pagdududa. Omar, bitiwan mo ako. Ngunit sa halip na bumitaw, biglang niyakap ng lalaki si Marisol. Mahal kita, Marisol. Hindi nagbago yon. Iyon na yon. Ang imaheng iyon. Si Marisol sa yakap ng ibang lalaki. Ang sumira sa lahat ng natitirang tiwala sa puso ni Ricardo. Ang mga salita ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May sariling buhay o pamilya na hindi natin alam. Ang mga salita ni Beatrice ay parang lason na bumalik at kumagat sa kanya. Ang imahe ni Marisol sa yakap ng ibang lalaki, isang imaheng perpektong nakuha ng isang photographer na aksidenteng nakapasok sa party, ay kumalat na parang apoy sa mga cellphone ng mga bisita. At pagkatapos, ang pangalawang bomba. Ang kwintas ko! Nawawala ang diamanteng kwintas ko! Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Habang sapo-sapo ang kanyang leeg, ang kanyang mga mata, na puno ng peke at kalkuladong luha, ay agad na napunta sa direksyon ni Marisol. Ang lahat ng nangyari pagkatapos noon ay malabo na para kay Ricardo. Ang mga bulungan ay naging sigawan, ang paghuhusga ay naging hatol, at ang kanyang ina, si Doña Imelda, na tila naghihintay lang sa pagkakataong ito, ay tumayo sa gitna ng lahat, itinuro si Marisol, at ibinigay ang pinal na sentensya. Magnanakaw! Ahas! Lumayas ka sa pamamahay ko ni Mone. Sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng lahat ng akusasyon, isang pares ng mga mata ang hinanap ni Ricardo. Ang mga mata ni Marisol. Nakita niya ang sakit, ang pagkalito, at ang isang huling desperadong tanong sa mga ito. Naniniwala ka ba sa kanila? Tiningnan niya ito. Ang babaeng nagdala ng kapayapaan sa kanyang tahanan. Ang babaeng nagpatawa sa kanyang mga anak. Ang babaeng hinalikan niya sa noo, sa gitna ng katahimikan. Ngunit nakita rin niya ang litrato sa cellphone ng isang katabing bisita. Narinig niya ang mga bulungan tungkol sa kusinerang manggagamit. Naramdaman niya ang titig ng kanyang ina, ang titig ng buong alta sosyedad. At sa pinakamahalagang sandaling iyon, sa sandaling kailangan siya ni Marisol, na natiling tikom ang bibig ni Ricardo Montenegro. Tumahimik siya. Ang katahimikan ni Ricardo ay mas malakas pa sa lahat ng sigaw sa loob ng silid. Para kay Marisol, ang katahimikang yon ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso at dahan-dahang umikot. Ang mga akusasyon ni Doña Imelda, ang mga mapanghusgang tingin ng mga bisita, ang pekeng pag-aalala ni Beatrice, lahat ng yon ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang pananahimik ng lalaking nagsimula nang magpatibok muli sa kanyang natutulog na puso, iyon ang pumatay sa kanya. Hindi na siya nagsalita, hindi na siya umiyak. Wala nang silbi ang mga salita o luha. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan siyang tumalikod. Sa bawat hakbang palayo, nararamdaman niya ang pagdurog ng bawat piraso ng pag-asang binuo niya sa loob ng mansyon na yon. Nilagpasan niya si Doña Imelda na may ngiti ng tagumpay sa labi. Nilagpasan niya si Beatrice na may mga luhang buwaya sa mata. At nilagpasan niya si Ricardo na nanatiling nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Hindi niya ito nilingon. Hindi na niya kaya. Dumiretso siya sa kanyang maliit na silid. Ang lugar na nagsilbi niyang kanlungan ay tila naging isang kulungan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang bag at inilagay ang iilang damit na pag-aari niya. Ang kanyang mga mata ay napunta sa ibabaw ng mesa.
Naroon ang diary ni Isabel. Hindi niya ito pag-aari. Isa itong lihim na kabilang sa mundong nagtatakwil sa kanya ngayon. Iniwan niya ito doon. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa mga puppet na gawa sa papel na ginawa niya para sa mga bata. Nakapatong sa kanyang kama. Kinuha niya ang mga ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang alaala ng kanilang mga tawa, habang ginagawa nila ang mga ito, ay parang mga tinik sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, pumasok siya sa madilim na silid ng mga bata. Mahimbing silang natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong sumira sa kanilang tahanan. Inilapag niya ang bawat puppet sa tabi ng kanilang unan. Ang prinsesa para kay Leah, ang kabalyero para kay Leo, at ang maliit na aso para kay Lito. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa at isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Paalam, bulong niya sa hangin. Nang papalabas na siya ng pinto, isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang bestida. Ate Marisol? Ang boses ni Leo ay inaantok. Saan ka pupunta? Kasunod nito, bumangon si Leah at Lito. Kinukusot ang kanilang mga mata. Ang pag-iyak ni Lito, ang unang narinig, na sinundan ng paghikbi ni Leah. Don't leave us, Ate Marisol! Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Marisol sa paligid ng kanyang puso. Lumuhod siya at niyakap silang tatlo ng mahigpit. Shh! Magpakabait kayo, ha? Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Mahal na mahal ko kayo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanilang mga kamay sa kanya. Ang bawat pagbitaw ay parang pagtanggal ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Habang ang kanilang mga iyak ay humahabol sa kanya, tumatagos sa bawat sulok ng malaki at malungkot na bahay. Nilagpasan niya ang mga kasambahay na nakayuko at puno ng awa. Itinulak niya ang mabigat na pinto sa harapan at lumabas sa malamig na gabi. Walang lingon-likod siyang naglakad. Ang malakas na tunog ng pagsara ng malaking tarangkahan sa kanyang likuran ay parang isang hatol. Tapos na. Sa loob, matapos umalis ng huling bisita, naiwan si Ricardo sa gitna ng katahimikan at kalat. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng kabiguan. Isang nakakabinging pagsisisi ang bumalot sa kanya. Tanga, duwag. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Parang isang zombie. Umakyat siya sa hagdan at naglakad papunta sa silid ni Marisol. Bukas ang pinto. Walang laman ang aparador. Malinis ang kama. Parang hindi siya kailanman tumira doon. Ngunit sa ibabaw ng mesa, naroon ang diary ni Isabel, ang tanging bagay na naiwan. Kinuha niya ito. Alam niyang mali, pero wala na siyang pakialam. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng kahit anong makakapitan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang unang pahina. Isang pamilyar na pangalan ang bumungad sa kanya, nakasulat sa eleganteng sulat kamay ni Isabel. Ngayong araw, kinausap na naman ako ni Beatrice tungkol kay Ricardo. Ang mga salita ni Isabel ay parang mga multo na bumangon mula sa papel at sumasayaw sa harap ni Ricardo. Umupo siya sa sahig ng walang laman na silid ni Marisol. Ang buong mundo niya ay gumuho sa bawat pahinang binubuklat niya. Ang diary ay hindi lang isang talaarawan. Isa itong sigaw ng isang kaluluwang nakakulong. Sa simula, ang mga sinulat ni Isabel tungkol kay Beatrice ay puno ng pagmamahal ng isang kapatid. Laging nag-aalala si Beatrice para sa akin. Ayaw niyang nakikita akong malungkot. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang tono ay dahan-dahang nagbago. Naging ito'y puno ng pag-aalala. Sabi ni Beatrice, hindi raw ako naiintindihan ni Ricardo. Siya lang daw ang tunay na nakakakilala sa kanya. Minsan, natatakot ako sa paraan niya kung paano tumingin kay Ricardo. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang litrato ni Ricardo noong binata pa ito. Nakatago sa kanyang wallet. Bakit? Tinanong ko siya. Sabi niya, para lang daw maalala ang mabubuting araw
Pero iba ang sinasabi ng mga mata niya. Bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Ricardo. Ang Beatrice na kilala niya, ang mapagmahal na hipag, ang maalagang tita, ay unti-unting naglalaho at napapalitan ng isang aninong puno ng inggit at obsesyon. Pagkatapos ay dumating ang mga pahina tungkol sa kanyang ina, si Doña Imelda. Ang mansyon na ito ay isang kulungang gawa sa ginto. Bawat galaw ko ay kailangan may permiso. Bawat ngiti ko ay kailangan kalkulado. Kailangan kong maging perpektong Mrs. Montenegro. Kung hindi, ako ay isang kahihiyan sa pangalan ng pamilya. Gusto kong magpinta ulit. Pero sabi ni Mama, hindi raw yon gawain ng isang matinong may bahay. Ang tungkulin ko raw ay maging anino ni Ricardo at ina ng kanyang mga anak. Napahilamos si Ricardo sa kanyang mukha. Naging bulag siya. O mas masahol pa, pinili niyang maging bulag. Hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Ang depression ni Isabel na akala niya ay simpleng kalungkutan lang, ay resulta pala ng pagkakakulong sa sarili niyang tahanan. At pagkatapos, ang huling mga pahina. Ang mga salitang tumapos sa lahat. Kinumpisal sa akin ni Beatrice ang lahat ngayong gabi. Mahal niya si Ricardo. Mahal niya siya noon pa man. At gagawin niya ang lahat para makuhay siya. Kahit pa ibig sabihin nito ay ang pagtapak sa akin. Hindi ito pagmamahal ng kapatid. Ito ay isang obsesyon at natatakot ako. Isinara ni Ricardo ang diary. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang mga litrato, ang pagdating ni Omar, ang nawawalang kwintas. Hindi ito mga aksidente. Isa itong perpektong plano. Isang plano na sinira hindi lang si Marisol, kundi pati na rin ang alaala ng kanyang asawa. Isang mabangis na enerhiya ang bumalot sa kanya. Hindi na pagsisisi, kundi purong galit. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa security room ng mansyon. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang pinipindot niya ang rewind sa mga recording ng party, ang mga imahe ng masasayang bisita ay tila isang insulto. Inilipat niya ito sa eksena kung saan sumigaw si Beatrice. Rewind, rewind, at doon. Nakita niya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Walang ibang tao sa paligid. Nakita niya ang kamay ni Beatrice, dahan-dahang inaalis ang kawit ng kwintas sa kanyang leeg. Nakita niya kung paano niya ito maingat na isinilid sa kanyang maliit na purse. At pagkatapos, ang perpektong pag-arte. Ang sigaw, ang mga luha, ang pagturo kay Marisol. Isang tunog na parang sa isang nasasaktang hayop ang kumawala sa lalamunan ni Ricardo. Sinuntok niya ang pader, hindi iniinda ang sakit. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Marisol bago ito tumalikod. Ang mukha na puno ng sakit at pagkabigo. Pinaniwalaan ko sila. Hinayaan ko siyang umalis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nirecord ang footage mula sa monitor. Kinuha niya ang diary. Ang ebidensya. Ang katotohanan. Parang isang bagyo, lumabas siya ng silid. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabigat at puno ng bagsik. Ang katahimikan ng mansyon ay malapit ng mabasag. Narating niya ang pinto ng malaking sala. Sa loob, naroon sina Doña Imelda at Beatrice, umiinom ng tsa. Tila ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Hindi na siya kumatok. Sinipa niya ang pinto para bumukas ito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagulat na napatingin sa kanya ang dalawang babae. Walang salitang lumapit si Ricardo sa kanilang mesa. Sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang diary ni Isabel sa ibabaw nito. Sumunod niyang ibinato ang kanyang cellphone na nagpapakita ng paulit-ulit na video ni Beatrice habang tinatanggal ang sarili nitong kwintas. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sino ang magpapaliwanag nito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog.
Sinisira ang pekeng kapayapaan ng mansyon ng mga Montenegro. Ang video sa cellphone ay patuloy na umuulit. Isang tahimik na testamento sa isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Ang mukha ni Beatrice ay biglang namutla na para bang nakakita ng multo. Si Doña Imelda naman, matapos ang unang pagkagulat, ay sinubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Ricardo, ano ang ibig sabihin ng eskandalong ito? Huwag mong kalimutan kung sino ang kausap mo. Ako ang magtatanong niyan, Mama. Sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Kilala niyo pa ba kung sino kayo? O ang mga kasinungalingan niyo na ba ang bumubuo sa inyong pagkatao? Tumingin siya kay Beatrice na ngayon ay nanginginig na. Ikaw, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Basahin mo ang diary ng kapatid mo. Basahin mo kung paano mo siya unti-unting pinatay sa loob ng bahay na ito. Hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Beatrice. Hindi totoo? Sumigaw si Ricardo. Hindi totoo na mahal mo ako noon pa man, na ginawa mo ang lahat para sirain ang pagsasama namin ni Isabel? At nang hindi ka nagtagumpay, hinintay mong mamatay siya at sinubukan mo ulit sa isang inosenteng babae? Sa bawat tanong, mas lalong gumuho ang depensa ni Beatrice. Ang kanyang mga luha ay hindi na peke. Ito na ang luha ng isang taong nahuli, ng isang taong nasukol. Mahal kita, Ricardo. Humagulgol siya. Mahal kita ng higit pa sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. Palagi kang nasa anino niya. Hindi mo nakita kung paano kita tiningnan. Karapat dapat ako sa'yo, hindi siya. At lalong hindi ang isang hamak na kusinera. Ang pag-amin na yon ay parang isang sampal sa mukha ni Doña Imelda. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Ang hipag na itinuring niyang perpektong katulong sa pagpapanatili ng imahe ng pamilya ay siya palang ahas na may tinatagong kamandag. At ikaw, Mama. Bumaling si Ricardo sa kanyang ina. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng malalim na sakit at pagkadismaya. Binasa mo ba ang diary? Nakita mo ba kung paano naging kulungan ang bahay na ito para kay Isabel? Ang pangarap niyang magpinta, ang kaligayahan niyang unti-unting nawala, lahat dahil sa pangalan ng pamilya. Ang pangalang mas mahalaga pa sa kaligayahan ng sarili mong anak. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Depensa ni Doña Imelda. Hindi. Ginawa mo ang lahat para sa pangalan, para sa reputasyon, giit ni Ricardo. At sa proseso, sinira mo ang lahat ng tunay na mahalaga. Sinira mo si Isabel, at ngayon, sinira mo ang pagkakataon kong maging masaya ulit. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Beatrice at ang mabigat na paghinga ni Ricardo. Si Doña Imelda, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay tila natalo. Ang kanyang matigas na postura ay gumuho. Naupo siya sa sofa, ang kanyang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon. Ang imahe ng perpektong pamilya na binuo niya sa buong buhay niya ay gumuho sa isang gabi lang. Tumayo si Ricardo ng tuwid. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, malinaw at hindi na mababago. Aalis ako, mahinahon, ngunit mariin niyang sabi. Hahanapin ko si Marisol. At paano ang kumpanya? Ang mga apo ko? Mahinang tanong ni Doña Imelda. Wala akong pakialam sa kumpanya, sagot ni Ricardo. At ang mga apo mo, kailangan nila ng isang tahanan na may pagmamahal, hindi isang palasyo na puno ng kasinungalingan. Kung hindi ninyo kayang tanggapin si Marisol, kung hindi ninyo kayang humingi ng tawad sa kanya, hindi na kami babalik dito. Iyon ang huling salita niya. Tumalikod si Ricardo, hindi na muling lumingon. Bawat hakbang palayo sa sala ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Palayo sa lason na halos pumatay sa kanyang kaluluwa. Umakyat siya sa silid ng mga bata. Gising na sila, nakayakap sa mga puppet na iniwan ni Marisol. Ang kanilang mga mata
ay namumugto. "Papa, babalik pa ba si Ate Marisol?" tanong ni Lia. Lumuhod si Ricardo sa kanilang harapan. "Oo, anak," sabi niya. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang totoong emosyon maliban sa galit ang lumabas sa kanya. Pagsisisi. Hahanapin siya ni Papa. Ipapangako ko, ibabalik ko siya sa inyo. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at wallet. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang sigawan sa pagitan ni Beatrice at ng kanyang ina. Hindi na niya ito pinansin. Paglabas niya ng pinto, hinarap niya ang malamig na hangin ng gabi. Wala siyang ideya kung saan hahanapin si Marisol. Wala siyang direksyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero na ibinigay ni Marisol sa kanilang HR noon para sa emergency contact, ang numero ng kanyang ina sa probinsya. Matapos ang ilang ring, isang matandang boses ang sumagot. "Hello po, si Ricardo Montenegro po ito. Nandyan po ba si Marisol?" Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago sumagot ang ina ni Marisol. Ang boses ay malamig at walang tiwala. "Wala siya dito, sir. At hindi rin namin alam kung nasaan siya. Mula nang saktan ninyo siya, hindi pa siya tumatawag sa amin." Pinatay ng matanda ang tawag. Naiwan si Ricardo sa gitna ng dilim. Hawak ang isang patay na telepono. Napagtanto niya na hindi niya lang sinira ang tiwala ni Marisol. Sinira niya rin ang tanging tulay na magkokonekta sa kanya pabalik dito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong panaginip para kay Ricardo. Ang mansyon, na dati puno ng peking katahimikan, ay ngayon napuno na ng totoong kalungkutan. Si Beatrice ay umalis ng walang paalam. Si Doña Imelda naman ay nagkulong sa kanyang silid, tila isang reyna na nawalan ng kaharian. Ang tanging nagpapatuloy kay Ricardo ay ang tatlong maliliit na muka na umaasa sa kanya tuwing umaga. "Nahanap mo na ba siya, Papa?" Paulit-ulit na tanong ni Leo. At sa bawat tanong, isang piraso ng puso ni Ricardo ang nadudurog. "Hindi pa, anak." Pero hindi titigil si Papa. Hindi iyon kasinungalingan. Sa araw, sinusubukan niyang maging ama sa kanyang mga anak. Ngunit sa gabi, kapag tulog na sila, ang mansyon ay nagiging isang malawak na kulungan ng kanyang pagsisisi. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang pamilya ni Marisol, ngunit hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Nag-hire siya ng isang private investigator, ngunit walang makitang bakas ni Marisol Reyes sa buong Maynila. Para siyang isang bula na bigla na lang naglaho. Ang tanging kasama niya sa kanyang paghahanap ay ang alaala ni Marisol, ang kanyang ngangyang ngiti, ang kanyang mga kanta, ang kanyang mga kwento. Isang gabi, habang nakaupo sa hardin kung saan sila unang nagtanim, napatingin siya sa mga bituin. At bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap sila. "Alam mo, sir," sabi ni Marisol habang nakatingin sa kalangitan, "noong bata ako, sa isang ampunan ako lumaki. Maliit lang yon, sa tabi ng dagat. Tuwing gabi, yan ang ginagawa namin. Tinitingnan namin ang mga bituin at iniisip na bawat isa doon ay isang magulang na nagbabantay sa amin." "Bakit ka napunta sa ampunan?" tanong ni Ricardo noon. Ang unang pagkakataon na naging interesado siya sa personal na buhay nito. Ngumiti si Marisol, isang ngingiting may bahid ng lungkot. "Mahabang kwento, sir. Pero doon ko natutunan na ang pamilya ay hindi laging kadugo. Minsan, ito yung mga taong pinipili mong mahalin." Biglang napabalikwas ng upo si Ricardo. Ampunan. Sa tabi ng dagat. Hindi niya alam ang pangalan ng ampunan. Hindi niya alam kung saang probinsya iyon. Pero yun na ang tanging pag-asa niya. Kinabukasan, ipinagbilin niya ang mga bata sa pinagkakatiwalaan niyang kasambahay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umalis siya ng walang tiyak na destinasyon. Dala lang ang isang lumang litrato ni Marisol at isang maliit na sinag ng pag-asa. Nagmaneho siya patimog,
kung saan maraming probinsya sa tabi ng dagat. Sa bawat bayang dinadaanan niya, ipinapakita niya ang litrato. Nakita niyo po ba ang babaeng ito? Pasensya na, sir. Hindi pamilyar. Parang nakita ko na siya, pero hindi ako sigurado. Araw ang lumipas. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos, napapalitan ng pagod at desperasyon. Nakarating siya sa dulo ng Quezon. Papalubog na ang araw, at ang kulay kahel na langit ay tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Napahinto siya sa gilid ng daan. Ipinatong ang kanyang ulo sa manibela. "Patawad, Marisol," sinubukan ko. Nang akmang paaandarin na niya ang kotse para bumalik na lang sa Maynila, isang grupo ng mga bata ang dumaan sa harap ng kanyang sasakyan, tumatawa habang naghahabulan. May dala silang mga saranggola nang biglang may isang babaeng lumabas mula sa isang maliit na gate na gawa sa kawayan. "Mga anak, dahan-dahan lang, mahuhulog kayo." Ang boses na yon. Ang boses na yon na bumubulong sa kanyang mga panaginip. Ang boses na nagpatulog sa kanyang mga anak. Ang boses na hinahanap-hanap niya. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang ulo. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng isang maliit at lumang gusali na may nakasulat na tahanan ng Pag-asa Orphanage, nakita niya siya. Si Marisol. Nakatayo siya doon, nakasuot ng simpleng duster. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ngunit para kay Ricardo, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Tila huminto ang paghinga ni Ricardo. Pinanood niya si Marisol na tumawa kasama ang mga bata. Ito ang mundo niya. Simple, payapa, at puno ng tunay na pagmamahal. Isang mundong napakalayo sa gulo at kasinungalingan na iniwan niya. Paano siya lalapit? Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang paghingi ng tawad sa isang sugat na napakalalim? Huminga siya ng malalim. Kinailangan niyang subukan. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kotse. Ang bawat hakbang sa maalikabok na daan ay parang 1 kilometro ang layo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa alon ng dagat na naririnig niya sa di kalayuan. Naramdaman marahil ni Marisol na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang tawa sa mukha ni Marisol ay nawala. Napalitan ito ng pagkagulat, ang gulat na may bahid ng takot at sakit. Tumayo si Ricardo sa harap niya. Ang distansya ay ilang metro na lang. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa huli, isang salita lang ang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag dahil sa bigat ng lahat ng kanyang pagsisisi. Marisol? Ang pangalan niya, mula sa mga labi ni Ricardo, ay parang isang alaalang matagal nang ibinaon ni Marisol. Isang alaalang masakit, ngunit sa isang banda ay hindi niya kailanman magawang kalimutan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga bata sa paligid niya ay tila naglaho. Ang ingay ng dagat ay humina. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking sumira sa kanyang puso. Nakatayo sa harap niya ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Ito ay isang depensa. Isang pader na mabilis niyang itinayo para protektahan ang sarili. Hindi agad sumagot si Ricardo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang bagay. Ang leather-bound diary ni Isabel. "Nandito ako para isauli ito," mahinang sabi niya. At para humingi ng tawad. Ang salitang tawad ay parang isang dayuhang salita sa pagitan nilang dalawa. Ngumiti si Marisol, isang ngiting walang saya. "Tawad? Ganoon lang ba kadali yon, Sir Ricardo? Matapos ninyong hayaan na yurakan ang pagkatao ko sa harap ng maraming tao, isang patawad lang at ayos na ang lahat?" "Hindi," mabilis na sagot ni Ricardo. Umabante ng isang hakbang. "Walang madali, Marisol.
At alam kong hindi sapat ang salitang iyon. Walang salita ang sapat para sa ginawa ko. Nakita ni Marisol ang sakit sa mga mata nito. Hindi ito ang aroganteng CEO na kilala niya. Ito ay isang lalaking basag. Isang lalaking pinagsisisihan ang lahat. Alam ko na ang lahat, patuloy ni Ricardo. Ang tungkol kay Beatrice, ang tungkol sa kwintas, at ang tungkol kay Isabel. Iniabot niya ang diary. Basahin mo para malaman mo na hindi ka nag-iisa sa naramdaman mo sa loob ng bahay na yon. Nag-aalangan man ay kinuha ni Marisol ang diary. Binuklat niya ito sa mga huling pahina at doon, nabasa niya ang mga salita ng takot at pagtatapat ni Isabel tungkol kay Beatrice. Nabasa niya ang kalungkutan ng isang babaeng nakakulong sa isang ginintuang hawla. Habang nagbabasa siya, nagsimulang magsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtuklas niya sa katotohanan, ang pagtutuos nila ng kanyang ina, at ni Beatrice, ang pag-alis niya para hanapin ito. "Duwag ako, Marisol," sabi niya. Ang kanyang boses ay pumyok. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Natakot ako sa anino ng aking ina. At dahil sa takot na yon, sinaktan ko ang kaisa-isang taong nagdala ng liwanag sa buhay namin. Patawarin mo ako. Nang mga sandaling iyon, sa harap ng papalubog na araw, nakita ni Marisol ang kanyang sarili sa kwento ni Isabel. Dalawang babaeng mula sa magkaibang mundo, ngunit parehong naging biktima ng mapanghusgang lipunan at ng mga sikretong itinatago ng mansyon. Isinara niya ang diary. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa at awa. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Ricardo. Isang lalaking biktima rin ng kanyang sariling pangalan at kayamanan. Ang mga bata. Mahinang tanong ni Marisol, ang unang tanong na hindi tungkol sa kanilang dalawa. Kamusta na sila? Isang maliit na ngiti, ang unang totoong ngiti, ang sumilay sa labi ni Ricardo. Hinahanap ka nila. Araw-araw, sila ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa paghahanap sa'yo. Ikaw ang hinahanap ng kanilang mga puso, Marisol. At ikaw din ang hinahanap ng puso ko. Lumapit pa si Ricardo. Ngayon, isang di pa na lang ang pagitan nila. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Kahit abutin pa ako ng umaga, kahit abutin pa ng isang linggo, hihintayin kita. Tumingin si Marisol sa dagat. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, parang binubura ang lahat ng bakas sa buhangin. Siguro, ganoon din ang puso. May mga sugat na kayang burahin ng panahon at ng isang tunay na pagsisisi. Pinapatawad na kita, Ricardo, sabi niya. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang paggaan ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang dibdib. Ngunit may isa pang tanong. At pagkatapos? Pagkatapos, sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sana payagan mo akong itama ang lahat. Sana payagan mo akong bumalik sa buhay ninyo, sa buhay ng mga bata. Muli siyang tumingin sa mga mata ni Marisol at sa pagkakataong ito, hindi na bilang amo sa isang katulong, kundi bilang isang lalaki na nagsusumamo. Bumalik ka na sa amin, Marisol, hindi bilang yaya, hindi bilang kusinera, kundi bilang ikaw. Hindi agad sumagot si Marisol. Tumingin siya sa mga batang naglalaro sa di kalayuan. Tumingin siya sa bahay ampunan na nagturo sa kanya kung paano magmahal. At tumingin siya sa lalaking nasa harap niya, na handang iwan ang lahat para lang sa kanyang kapatawaran. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para itulak ito palayo, kundi para tulungan itong tumayo mula sa pagkakaluhod sa lupa. Iyon na ang sagot na kailangan ni Ricardo. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol, mahigpit,
na para bang nangangakong hindi na niya ito bibitawan pang muli. "Umuwi na tayo?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Tumango siya. Habang ang kotse ni Ricardo ay papalayo sa tahanan ng Pag-asa, lumingon si Marisol sa huling pagkakataon. Nagpaalam siya sa nakaraan. Ngayon, haharapin niya ang isang kinabukasan na hindi niya inaasahan. Isang kinabukasan kung saan isang huling pagsubok ang naghihintay. Ang pagharap muli sa reyna ng mansyon ng mga Montenegro. Ang pagbabalik sa Valle Verde ay ibang-iba sa pag-alis ni Marisol. Noon, umalis siyang mag-isa sa gitna ng dilim, dala ang isang basag na puso. Ngayon, bumabalik siya kasama si Ricardo sa ilalim ng sikat ng araw, dala ang isang pag-asang unti-unting nabubuo. Habang papalapit ang kotse sa malaking tarangkahan, hindi niya maiwasang kabahan. Paano kung hindi pa rin siya tanggap? Paano kung ang lahat ng ito ay isang magandang panaginip lang na malapit ng matapos? Naramdaman ni Ricardo ang kanyang pag-aalinlangan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Kasama mo ako," sabi nito. "Hindi na kita iiwan ulit." Bumukas ang tarangkahan at sa dulo ng mahabang driveway, sa harap ng malaking pinto ng mansyon, doon sila naghihintay, sina Leo, Lia at Lito. Nang makita nila si Marisol sa bintana ng kotse, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, bumukas na ang mga pinto at tumakbo sila palabas. "Ate Marisol." Ang sigaw nilang tatlo ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Marisol sa buong buhay niya. Bumaba siya ng kotse at lumuhod, tamang-tama, para salubungin ang tatlong maliliit na katawan na yumakap sa kanya ng mahigpit. "Bumalik ka!" Umiiyak na sabi ni Lia. Sabi ni Papa, hahanapin ka niya. Masayang sabi ni Leo. Hindi na nagsalita si Lito. Mahigpit lang itong yumakap sa leeg ni Marisol na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. Niyakap sila ni Marisol pabalik, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy na. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang tahanan. Habang magkakayakap sila, bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Doña Imelda. Ang dating reyna na puno ng awtoridad at pagmamataas ay wala na. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang matandang babae na may bakas ng kalungkutan at pagsisisi sa mukha. Nakasuot ito ng simpleng bestida, walang alahas, walang formalidad. Dahan-dahan itong lumapit. Huminto ito sa harap ni Marisol, na ngayon ay dahan-dahang tumayo. Hawak pa rin ang mga kamay ng mga bata. "Marisol," nagsimula si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "Wala akong karapatang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Pero, kung kaya mo, sana mapatawad mo ang isang matandang naging bulag dahil sa sarili niyang karangalan." Hindi inaasahan ni Marisol ang mga salitang iyon. Ngunit ang pinakagulat sa kanya ay ang sumunod na ginawa nito. Dahan-dahang yumuko si Doña Imelda sa kanyang harapan. "Pakiusap, wag po," mabilis na sabi ni Marisol, pinipigilan ng matanda. Tumingin si Doña Imelda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-uumpisa ng mamasa. "Salamat anak," sabi nito. At sa unang pagkakataon, narinig ni Marisol ang sinseridad sa boses nito. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Montenegro ay nagbago. Ang mga mabibigat na kurtina ay pinalitan ng mas magaan na kulay. Ang mga mamahaling vase ay napuno ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin. Ang katahimikan ay napalitan ng tawananan ng mga bata na malayang naglalaro sa mga pasilyo. Isang hapon, sa hardin kung saan nila itinanim ang sampagwita, na ngayon ay malaguna at namumulaklak, isang simpleng seremonya ang naganap. Nakatayo si Ricardo sa harap, suot ang isang puting barong. Sa tabi niya ay ang kanyang tatlong anak,
ang mga best man at flower girl niya. At dahan-dahang naglakad si Marisol sa damuhan, suot ang isang simpleng puting bestida, dala ang isang buke ng sampagita. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang mga ngiti ng iilang bisita. Ang kanyang pamilya mula sa probinsya, ang mga bata at tagapag-alaga mula sa ampunan, at si Doña Imelda na tahimik na lumuluha sa isang sulok, mga luha ng kaligayahan. Nang makarating siya sa harap ni Ricardo, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa atin, sabi ni Ricardo, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at poprotektahan habang ako'y nabubuhay. Ikaw ang hardinera ng aking kaluluwa, Marisol. Ikaw ang nagtanim muli ng pag-asa sa aking puso. At ipinapangako ko, sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Nadidiligan ko ang pag-asang yon araw-araw. Mamahalin kita, Ricardo, at mamahalin ko ang mga anak mo na parang tunay na sa akin. Nang sila'y maghalikan, isang masayang sigawan ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Kinagabihan, habang pinapanood nila ang mga bata na masayang naghahabulan sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno, niyakap ni Ricardo si Marisol mula sa likuran. Sa wakas, bulong ni Marisol, ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Ricardo. Namulaklak na rin ang ating hardin. Hinigpitan ni Ricardo ang yakap. At sa tulong mo, mahal ko, sabi niya, hinding-hindi na ito malalanta pa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ricardo at Marisol, isang kwento kung saan ang isang hardin na dating nalanta dahil sa kalungkutan ay muling namukadkad dahil sa pag-ibig at pagpapatawad mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat komento, bawat reaksyon, at bawat sandaling inilaan ninyo para pakinggan ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ko kayo sa pagtawa, sa pag-iyak, at sa muling pagbangon ng ating mga bida. Naramdaman ko ang bawat pighati ni Marisol, ang bawat pagsisisi ni Ricardo, at ang bawat luhang pumatak para sa isang pamilyang minsan nang nawasak. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may isang aral na manatili at tumatak sa ating mga puso, na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa karangyaan, yaman, o apelyido. Ito ay nasusukat sa lalim ng pag-unawa, sa tapang na magpatawad, at sa isang pusong handang magmahal nang walang anumang hinihintay na kapalit. Nawa ay magsilbi itong paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, laging may pag-asang naghihintay, at ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging anghel sa gitna ng unos ng ibang tao. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang natutunan ninyo mula sa pag-iibigan ni Ricardo at Marisol? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong kikirot at magpapakilig sa ating mga puso. Nagmamahal, Love Kilig TV.